Nagpatupad naman ng forced evacuation sa Eastern Samar dahil sa hagupit ng Bagyong Tino ang ilan sa kuweba na sumisilong. Narito ang report ni Mon Gualvez. Mula Katarman, Northern Samar, walang patid na pagbuhos ng malakas na ulan ang sumalubong sa amin. Sinasabayan pa yan ng mga hampas ng hangin. Sa bayan ng Balanghiga, tuloy-tuloy ang clearing operations ng mga otoridad kahit umuulan. May ilang barangay din dito ang mabilis na lubog sa gabewang na baha. Dahil dito, iniutos na ng Eastern Samar Provincial Government ang forced evacuation sa mga bayan at lungsod na pinakamapupuruhan ng bagyo. Sa huling tala, halos 3,000 pamilya na ang nagsilikas o katumbas ng mahigit 9,000 individual. Delikado kung maiwan lang sila dun sa houses nila eh. It's hard to account for them. Especially kung hindi namin sila ma-access. What if biglang mag-blackout, brownout, walang battery mga cellphone na ngayon, matanggal yung cellular connection, di ba? Malaglag dahil sa lakas ng hangin yung cell site. Hindi namin malalaman kung ano na yung status ng kababayan namin, di ba? And we want to ensure that everyone is accounted for and everyone is safe. Sa kalagitnaan nga ng pakikipagpanayam namin sa gobernador ng probinsya, biglang nawalan pa ng kuryente. Naku, madaming factor, pero kasi from experience of what happened during Yolanda, no? Yun na, nag-brownout na, ito na. Sa Borongan City, marami-rami na rin naunang nag-evacuate. Ang ilan, agad dumiretso sa gusali ng Disaster Risk Reduction Management Office ng lungsod. Ang isang buong palapag nito, nagsilbi ng evacuation area. Marami sa mga lumikas, halos puro bata at mga senior citizen. Kabilang ang 72 anyos na si Gloria Pontila. Kasama niya ang mga apo at asawang kasalukuyan pang may trangkaso. Aminado silang balot pa rin ng trauma mula sa naranasan sa Bagyong Yolanda, mahigit 1 dekada nang lumipas. Natatakot kami doon dahil ang bahay namin hindi makakaya pag umano ang hangin. Dahil maliit ang bahay namin. Gusto namin dito dahil awa ng Diyos, maliligtas kami. Sa ibang bayan, gaya ng Kinapondan at General MacArthur, marami na rin sumunod sa pag-evacuate. Ang iba, binuhat kahit sakay pa ng wheelchair, habang ang ilan nananatili muna sa mga kapilya at mga health center. Ilang pamilya naman na nagpasyang lumikas sa loob ng isang kuweba sa Marabut, Samar sa gitna ng pananalasa ng Bagyong Tino. Sa Daram, Samar, inihanda na rin ng mga eskwelahan na magsisilbing evacuation center. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcasts. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.